Hello, 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 hello. Yeah. Good day po, Mang Temyong at your service. The Viewpoint with Mang Temyong po ito. So, kamusta po ang lahat? Ngayon po ay ating pag-usapan. No? Habang ako'y namamahinga, aking nadaanan itong post no, ni Attorney Jesus Falsis. Ito may kinalaman doon sa reaction niya no, sa gagawing rally no ng INC. Actually hindi lang naman na INC yata ang magra-rally no. May mga iba't ibang faction no. Pero dito no mas binigyang pansin no ni Ginong Falsis yun sa INC. So basahin natin no. Oo. Ito galing sa kanyang Facebook post no. At ating reactionan yung pinaka-konteksto ng kanyang sinasabi. Okay? So, it seems na organized at well-funded ang INC rally sa November 16, 18 with all these free giveaways and free transportation announcement. At ang bagong slogan nila ngayon, Rally for Transparency and a Better Democracy. Wow! Talaga ba? Asa yung call for transparencies of confidential funds at Mary Grace Piatos ni Sara Duterte? Asan yung call for transparency ng 2022 campaign ni Leni Robredo where she ran on transparency platforms like Full Disclosure Bill and Freedom of Information? Asaan yung call for transparency ng formal scandal at ibang corruption allegations ng panahon ni Duterte? Tsaka, pansinin, ang subliminal messaging, pati yung kulay napansin no? Red ang kulay sa call for transparency dahil ba ang kulay ng BBM ay red at kailangan niyang maging transparent? Napakababaw, no? Worse, green ba sa Better Democracy dahil green ang kulay ni Sara Lacuatsera and INC is implying na pagsara Better Democracy. Yuck and double yuck. Hindi kaya ikaw ang yuck. Pero pati yung kulay pinansin mo pa. Di ba? Yung kanyang pagbibigay kahulugan doon sa red, green na kulay, etc. Di ba? Pakababaw. Di ba? Well, anyway, dun tayo sa konteksto. No? Dun tayo sa konteksto ng sinabi niya. Okay. So, eto. Natatawa kasi kapag pasensyaan nyo na. Oo. Pagpasensyaan na yan. Di ba? Totoo naman. Alam niyo naman, no? Minsan, no? Nakakatawa lang, no? At nakakatawa talaga, no? Kung sino pa yung unang sumisigaw ng transparency, sila pa yung unang nag-aakusa ng kabaligtaran kapag hindi nila gusto yung pinanggaligan ng panawagan. Ganyan kasi yung tono at tirada ni Attorney Jess Falsis, no? Laban sa INC. At tinawag nilang, yung sa tinawag nilang Rally for Transparency and a Better Democracy. Pero, teka muna, di ba? Bago tayo magpa-apekto sa ingay ng social media, unahin natin yung pinaka-konteksto. Una, no? Alam naman natin na ang INC, kilala yan sa mga ayos na organisasyon dahil disiplinado sila eh. At kaya nila, may kakayahan silang magmobilisa ng masa. Ngayon, no? Kung may rally sila, hindi ito basta-basta kalat. Laging meron silang purpose, meron silang layunin. Kaya, kung sasabihin mong well-funded or organized, oo. Kasi may kakayahan sila. Kaya nila. Hindi yung kasalanan. Yun ang resulta ng mahusay na internal structure. Wala rin namang batas, no? Na nagbabawal sa isang religious group na magsagawa ng political expression basta't hindi na nilalabag ang separation of church and state. Pangalawa, yung sinasabi ni Falsis na ipokrito raw ang INC dahil wala raw silang panawagan sa mga isyong nakaraan, no? Kagaya halimbawa ng confidential funds o corruption, no, scandals noong paman, no? Pero teka muna, di ba? Yan ang tinatawag na logical fallacy, di ba? Yan yung tinatawag na too cookie, di ba? Ang mensahe ng transparency ay hindi nawawalan ng bisa dahil lang hindi mo ito narinig dati sa kanila. Parang sinasabi mo kasi, hindi pwede manawagan na kapayapaan ng yung dating hindi nagalit, di ba? Sana, kung gano'n, no, wala nang karapatan ang sino mo magsabing, maging mabuti tayo.
Sa ilalim ng Article 3, Section 4 ng ating konstitusyon, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or the press, or the right of people peaceably to assemble. Ibig sabihin, kahit hindi mo gusto ang mensahe ng INC, protektado ito ng batas. Hindi mo pwedeng sabing propaganda agad. Maliban na lang ha, kung may patunay ka, may ebidensya ka na may illegal na pinagmulan ng pondo o intensyon. Meron ba? Kung meron, ilabas mo. Huwag puro claims, huwag puro arte, huwag puro accusation. Diba? Hanggat wala niyan, ito ay lehitimong pampublikong pahayag. Pangatlo, no? Kung yung batayan ng transparency, kung sino yung kulay o kung sino ang kulay ng t-shirt mo, pula, berde o dilaw man yan, kulay lang pala ang demokrasya sa Pilipinas, hindi prinsipyo. Diba? Baka sa susunod, may magreklamo na rin na kung anong brand ng piatos ang kinakain mo habang nananawagan ng reforma. Red ang kulay ng transparency daw. Green para sa better democracy. Aba, baka pati Crayola, mga politika na rin sa atin. Sa totoo lang, baka ang INC ay hindi perpekto. Pero, at least, gumagalaw sila. Yung ibang kritiko, puro keyboard warrior mode lang. O kaya, hashtag activism na walang follow-through. Kung may rally, may risk. Kung may panawagan, may tapang. Ang tanong, sino ba talaga ang transparent? Yung ma-action o yung puro observation lang? Yung puro claims lang? Yung puro pag-aakusa lang? Di ba? Kaya sa uli, sabihin natin may kulay man o wala, may sponsor man o wala, ang mahalaga ay gumagawa, no? O gumagana pa rin yung demokrasya. Kasi ang demokrasya, hindi tungkol yan kung sino ang tama, kundi kung sino ang hanggang magpahayag na may dangal at may pananagutan. Again, this is The Viewpoint with Mang Temyo. Mang Temyo, now, signing out. Bye!